nag-vlog ako kasi nilagay ko my home. Si Sally. Isa rin to sa aming mga kababata. At kababata na hindi, no? Katatanda. Yung bahay ng crush ko nung ako'y 13 years old pa lang. Dito po ako lumaki. Sama ng aking mga friends. At ang mga childhood days ko dito rin. Siyempre sa tabi ng church yung basketball court. Yung nagbabike, naglalamyerda. So tara. Missing someone. Missing someone. Missing someone. Nag-vlog ako kasi nilagay ko my home. Alam ba ni mami niya yan? Pupunta ka? Oo, alas 3. Kami pinapunta, alas 3 na ba? Ay, pasakit. Ano ginagawa niya? Ni Aileen? Picture pa naman ako sa magandang bahay. parang ano yung bahay ninyo? Parang resort. Small pa daw. Ay, naku! Ayan na naman si Aileen. Si cutie girl. There's si cutie girl. Di o, ayan, umpisa na siya Chicken. Ba't naman chicken? Dito dog. Sino nagpangalan? Ba't chicken? Hindi ko maintindihan tong aking cellphone. Parang malabo na hindi ko maintindihan. Ito si Ate Sally. Isa rin to sa aming mga kababata. At kababata na hindi, no? Katatanda. Ayaw mo ng kababata. Isa sa tita mo. At tita. Hindi kalaro din kita noon Uy, naglalaro din tayo. Taon ka na ngayon. Ay, diba? Lagi tayo naglalaro nila Josie. Ano pa si Josie? Ay, naku, super, senior na siya ngayon. Si Josie. Senior. Baka pa Ito December 30. Baka senior ka naman. Yeah, 68 years ka sa 10 years kang So, I'm here with... Makakakulang ko na lang. Pero, hindi ko rin ako magawa ng Dito po kami sa bahay. birth certificate ko. Sandy and... May problema. Saling daw siya. Pag bumababa siya ng barko, hindi siya nagbubulo. May 9,000 sa kanya. So na. Let's go na! Ay! Uy! Lexi! Ano ka ba? Lexi, paano yan? Lalakad tayo ngayon. So, ayun na. Palabas na kami. Pauwi na dun. Ay, ng crush ko nung bata. Uy, ito yung bahay ng crush ko nung... yung bahay ng crush ko nung ako'y 13 years old pa lang. So, ito rin. Isa sa aking mga best friend. Si Liza. Ewan ko nandito pa siya. Si Cherry dito Si Cherry dito nakatira pero wala siya. Hi guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. So, andito ako guys sa aking hometown. Kala mo naman napakalayo dito lang to sa Las Piñas. So, dito ako guys, lumaki. So, nandito ako sa Makabayang slide. So, nung mga bata kami, dito po ako nag-slide. Hindi na po ako magkasya. Pero dito po ako nag-slide ng bata ko. Naalala ko nun kahit umuulan, nag-slide kami dito. Tapos, naglalaro sa ulan. Ganyan. So, kompleto pa naman yung mga playground dito guys. So, ito pa rin yung Makabayang duyan. Buhay pa rin guys. Buhay pa rin yung duyan dito. So yan. Dito po ako sa Las Piñas, sa Casimiro Village. Dito po ako lumaki. Sama ng aking mga friends. At ang mga childhood days ko dito rin. Dito kami naglalaro. Nung kami mga bata pa lamang. Yan. Kompleto po dito. Merong slide, may siso. Ayan, may siso doon.
Survey Siso. At saka ang makabayan ko. Swing. Dito ako lagi guys, sa swing na to. Suki ako nito, ng swing na to, ng bata ako. So guys, ito lang yung simbahan sa mismong harap ng bahay namin. Kaya hindi ka makakawala. Sunday, maririnig mo na agad yung kampana. Kaya gising agad kami. So, para magsimba. So, ito yung simba. Catholic Church. Ayan. So, we're just so happy to remember our, childhood days. And syempre sa tabi ng church yung basketball court. Tingnan natin. So ito guys yung basketball court. Ngayon covered na siya. Dati halos wala lang tong cover. So lagi lang kami nasa tabi ng court. Binubuksan yung ilaw dyan paggabi. So ito nga yung sarap lang kami. Yan, harap lang yung bahay namin. Yan, so harap lang siya. Harap lang siya ng basketball court. Yung house ni tita. Hi tita. So, hi guys! Welcome back to my channel. For today's vlog, I'm here at my hometown sa Las Piñas. So, ito po yung bahay ng tita ko. Hindi na po ako lumaki. Kaso wala siya, nasa swimming. Swimming mahjong te. Mahjong, hindi siya swimming eh, mahjong. So wala, naglilimang aking tita. So wala siya ngayon. Itong bahay ng tita ko, sa harap lang siya ng basketball court at ng simbahan. So ayan, wala tayong kawala sa pagsimba. Ay lang ang simbahan. So dito yung pinaka best friend ko, si Marichu, kasi nasa Canada na siya. Wala siya dito. So guys, sama ko kayo kung saan kami laging nagbabike, naglalamyerda. So tara. So dito lang yan sa likod ng yung papunta dun sa aming biking area. Dito lang sa likod ng bahay. Ayan. So, bali yung bahay ng tita is phase 1. So, lagi kami nagbabike. Dumadayon po kami dun sa phase 3. So, tara. Ganda din dun guys kasi may playground din dun guys. Tingnan natin. So, yung isa ko pang best friend dito yung nakatira. Kaya lang wala na siya dito. Feeling ko nasa US na rin. So, tara sa phase 3. So, ito yung phase 3. Sabi sa inyo guys, uso rin dito yung playground. Yan. So, andito tayo sa phase 3. Grabe, it's 3D gifts. Brings back time. Grabe. Natatouch ako. Naiiyak. Ayoko. Ayoko maging emotional guys. So yan, dito kami laging slide pa rin. Ngayon sa katutak ko na slide. Tsaka swing. Favorite namin to. Agawan pa. And syempre pagbabike, yan, iniikot namin yan. So guys, dito kami umiikot pag nagbabike. Ay, grabe yung kabataan ko guys. Pali lang kami bike, tapos laro, slide. Alam mo yung kabataan nung 1980s, ganun. Bike lang.
Ngayon panay panay halos hindi na ata lumalabas yung mga tao, yung mga bata, parang more on lang sila, yung cellphone, gadgets. Pero kami guys, we got to enjoy life kasi lagi kaming bike, ikot, minsan kasama pa yung crush mo, nagbabike, iikilig sa batang edad. Kasama mo yung crush. Ay, oo, naalala, may crush ako noon. Ganito ko yun sa inyo guys, may crush ako noon, tapos may bike din siya, tapos may bike ako. Parang Korean novel ang dating, ganon. Masaya lang, ganon, pag bata, enjoy lang ang buhay. Pero outdoor, yung mga kabataan noon outdoor ewan ko lang bakit ganitong mga kabataan nun, panay gadgets. Ayun, in-enjoy ko lang ang swing guys, para naman ako nasa bahay, para akong bata. So guys, sa totoo lang, nung bata pa kami or bata pa ako, dito pag pumunta kami, mas more nagbabike talaga kami. Hindi ako masyadong, saglit lang ako nagsiswing or nagpapadulas, pero more talaga bike kasi we really enjoy magbike, mag-ikot dito. And speaking of bikes, gusto kong magbike, may experience ulit yung aking kabataan. Alam mo yun, parang sobrang tanda ko na. Pero yun nga, ang saya-saya talaga ng kabataan namin. Alam mo yung kabataan nung unang panahon na yung kasayahan mo umuulan, naliligo kayo sa ulan, umiikot kayo, nagtatakbuhan, ganyan, nagpipiko, nagsisipa. Yun ang aming kabataan guys. Hindi katulad ng kabataan yan, para more on talaga gadgets. Pero kami talagang may nature, ikot, tapos bahay-bahayan, ganyan. Kasi yun ang kabataan namin. Ayan na nga guys, na-miss ko talaga dito, na-miss ko especially yung pagbabike namin. Speaking of bike, tara magbike muna tayo. So ito yun guys, fully up sa aking kabataan. Yeah. So hi guys, welcome back to my channel. For today's vlog, we're here at my hometown. So andito po tayo sa Las Piñas, Casimiro Village. Dito po ako lumaki guys. So tara, ipapasyal ko kayo sa... So ayan na guys, nakita nyo na yung aking mga places kung saan po kami nagpupunta yung aking mga kalaro nung bata pa ako guys. So ayan, dito ang phase 2 ko. So yun nga, yun talaga kami dun sa phase 1. So tara, bumalik na tayo. Ay kung kumuha ng bike para makapag-bike. Isang bata ako dito, isa kong crush, kaso sira na yung bahay nila. Siguro na sa US na yun, para siya dito. So kasama ko si Alexa guys, mamamasyal muna kami. Alexa, wait natin si tita. Alexa, excited ka? Si Tito, yun no. Ito guys, kunin natin yung bike. Babike muna tayo. Hello! Yeah. Naalala mo yun? Naalala mo yung nagre-reminis ako din. So, ito na guys. Subukan ko lang mag-bike. So guys, dito kami nagbabike. Yan, iniikot po namin yan. Yan, iniikot na. Yan, dyan kami nagbabike. Iniikot talaga namin itong phase 2.
ako eh, nagbabike. Kilala mo ba si Cherry? Oo. Wala siya. Oo. Ah, Hindi, sabi niya sunduin mo daw, diba? Okay. Napagod ako sa Ano? Susunduin ko sila? Ay, aatid ko? Sa kotse? Sa sakyan? Sige, sige. Tip-top lang. Wala pang tita ko. ano to sa ito? Gusto mo? Hindi. Haggardness is life. Dito kami napapagod kay Alex. Ay, Lexi. Lexing makulit. So, we're playing with Alexis na makulit. Pasa makulit. Makulit. Ang hirap din mag-alaga ng bata. Enak na. Exercise. Let's eat. Itong aking food for today. Ang dinner time. So, dinner time na guys. So, tara, let's eat. Ang ating ulam ay ginataang manok at Adidas at tilapia. Tara, kain muna tayo. Hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo Delgado sa Super Radio DZWB. Ginataang manok. Hanggang alas 8 ng umaga. Ratsya na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Zubel at Melo Delgado sa Super Balita sa Umaga. Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang Ginataang manok. sa mga init na balita. Hatid ni Rowena Salvacion at Joel Reyes-Zubel sa Saksi sa Double D. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalan Arnold Flavio ang Honey Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radio, DZWB, Prime Time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DZWB, Prime Time. Sa ikaapat na sindong na taon na kanilang GMA Network ang highest brand prize rankings sa 2024 Digital News World Reuters Institute. GMA pa rin ang nangungunang news brands at higit radyo at print media. May 21 bagong kardinalang simbahang Katolika. Formal silang iluklok ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Kabilang sa mga bagong hirang na kardinal, si Kalaupan Bishop Pablo Virgilio David. Sa halip po ng mga kardinal o College of Cardinals ng simbahan, tradisyonal na pinipili ang magiging susunod na Santo Papa. Sa seremonya, kapansin-pansing may malaking tasa sa baba ang Santo Papa. Ayon sa Vatican, ang hulog ang Santo Papa tumama sa bedside table. Maraming salamat din sa ating mga kaibigan, mga kilala at mga kababayan sa Pilipinas na sumama sa akin sa paglalanahin. Maraming salamat po din sa inyo at I'm looking forward sa aking pag-uwi. Ito ay tayo sa inyong earphones. Hindi lang po ang mga kasiyahan ng kabi-kabila ngayong Pasko, kundi pati na ang traffic at hirap sa pagsakay. Nakalbano po ng mga commuter. At mula sa Quezon City, nakatutuklas si Jamie Santos. Jamie? Hirap naman babanatan ng Rich talaga, guys. Sa kaliwat ka ng Daming food, walang kumakain, guys. Christmas tree. Pero Wala bukod kung dyan, dahil Philippine kumain na ako Christmas rush dahil sa tindi ng traffic. So guys, ako naman ang tataba.
Alauna, 1:30 ng hapon nang simulan naming magtasin ng EDSA. Pagdating sa Cubao, may build up na. Lalo na pagdating sa mga U-turn slot patungo sa mga mall na nakapwesto sa kahabaan ng EDSA. Una nang sinabi ng MMDA na asahan ang pagbigat ng trapiko ngayong Disyembre. At inaasahan nilang aabot sa 500,000 vehicles ang daraan sa EDSA na mas mataas sa daily average nitong 421,000. Bagaman naiintindihan ng ilang commuter na marami ang pupunta sa mall at parties, di raw nila maiwasan ang ma-stress sa traffic. Pahirapan na nga rin daw mag-book at kumuha ng taxi minsan. Mahirap talaga lalo na rush hour po. Mahirap na po mag-book kasi medyo mga busy na sila lahat. Sabi ng mga nakausap naming taxi driver, di naman daw sila namimili ng pasahero. Minsan lang kailangan nilang tumangay sa biyahe dahil sa sobrang traffic. Kasagtas sa ganung masigit, dalawa-dalawa oras, wala kang tikitain eh. Taas ang gasolina. Pero ilang ulit na paalala ng LTFRB, bawal tumanggi sa pasahero. Ayon naman sa LTO, magpapakalat sila ng mga personnel na magbabantay sa mga kalsada ngayong holiday rush, partikular sa mga truck route kapag inalis ang truck ban. Pero may nakita naman tayong mga MMDA personnel na nakadeploy ngayong linggo. Ang ilan sa kanila nakupwesto sa mga mall para umalalay sa mga motorista para maiwasan ang build-up sa traffic. At yan ang latest balik sa Lucia. Maraming salamat, Jenny Santos. Sa mga disgrasya kamakailan na may mga namatay, sangkot ang mga truck na sinasabing nawalan daw ng preno. Ang mga ikinakasang hakbang para mapreno o pumreno ang mga ganitong aksidente. Alamin sa pagtuto si Joseph Moro. Hindi matanggap ng pamilya ni Anthony Irinco ang pagkamatay niya sa karambola ng mga sasakyan nitong Huwebes sa Quezon City. Maranay sa dalawang magkapatid si Anthony, isang motorcycle delivery rider na inaasahan ng pamilya. Apat na nga lang kami, ngayon 3 na lang. Para sa akin, masakit. Dapat managot. Nakatawag pa raw si Anthony sa kapatid niya kaya akala ng pamilya sa simpleng accident na lamang ito nasangkot. Agad siyang pinuntahan sa ospital. Nakita ko agad yung kuya ko nasa labas ng nangyayar. Wala siyang ibang kasama din. Walang tumitingin sa kanya ng nurse o doktor doon. Iba na itsura niya kaya gulit na gulit ako kasi sa video call maayos pa siya. Tapos nung paglapit na namin, tsaka lang nila pinasok sa ER nung nakita nila siguro may kamag-anak na. Isa si Anthony sa 4 na namatay na walang muna ng preno ang kami na maneho kay Richard Manuel. Pangalawang plato ko nito guys, sabi siya yung tataba. Ang sugatan kabilang. Kapag nandito ako guys, pag-uwi ko. Kahapon Pag-uwi ko sa talaga dun sa itong bahay namin. Sector 3 ng mga reklamong reckless Natabahan imprudence na resulting in naman multiple damages to properties, multiple physical injuries at multiple Nakakataba homicides talaga sa driver. pinagkikita ko. Ininuwa ka ng dispensa sa mga nagsgrasya kasi hindi ko naman po kagustuhan yung nangyari ng ganang aksidente po. Kasi may kotse, yung preno ko, wala na, may preno. Pero hinahanap ng mga biktima ang may-ari ng usapan ng humarap sa itas kahapon. Sila, makipagtulungan sila. Kasi ang dami nilang sinirang buhay. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa driver at may-ari ng truck para pagpaliwanagin. Gabi nitong Biyernes, isang wing van naman ang nakadisgrasya rin ng iba pang sasakyan sa Skyway at Grade sa Paranaque. Isang namatay at 5 sugatan. Ang dahilan ng driver ng truck na walang din daw siya ng preno. Batay sa datos ng MMDA na nakalat ng GMA Integrated News Research, sa mahigit 51,000 vehicular accident ngayong taon hanggang nitong Setyembre, 4 na naitalang dahil sa palyado ng preno. Ipapatawag na ng MMDA mga haulers at mga truckers dahil sa tila sunod-sunod ng mga aksidente na sangkot sila. Timay, para yung mga members nila ay magkatingat. I-maintain yung kanilang mga sasakyan na nasa kondisyon at maligit nila din yung driver sa pagmamalit. Nagpakalat na rin ang LTO ng mga enforcer na magsasagawa ng mga surprise inspection para tiyang ligtas ang mga bumabiyahing truck at bus lalo ngayong holiday rush. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Huwag palang kasi. Sabi sa rin na Syria, kontrolado na raw ng mga rebelde. At
tinatawag na Christmas White Elephant. Walang pati ng pagtutok. 24 orang Twitter. Itinanghal bilang Best Radio Promoter and Anchor si Melo Del Prado sa Malabon Ahon Media Awards. Narito ang headlines ng mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising, buhay na buhay. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo Del Prado? Nanalo! At kinilala bilang Best Public Service Radio Station ang Super Radio DZBB. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa Malabon Ahon Media Awards at sa inyo, mga kapuso. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Report mula sa labas na pinintilan mahigit 80 milyong pisong dagdag na alokasyon para sa produksyon ng bigas sa Iloilo. Pinaprobahan po ng Department of Agriculture. Detalye ng balitang yan, Sam Nielsen. Sam? Inasumana na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Twitter ang alokasyon ng dagdag na 82.5 billion pesos na naman magpapalakas sa produksyon ng palay sa Iloilo na isa sa pangunahing dalawin ang pinagkukulan ng bigas ng bansa. Sinabi ni Laurel na sa budget ay magagamit ng Department of Agriculture Region 6 Office para suportahan ang produksyon ng hybrid rice para naman sa dagdag na 6,000 o 16,700 hektarya at ng higit sa 50% ang lugar na natatamnan ng palay mula sa gasis target na 30,000 hektarya para sa dry season. Ang Region 6 na kumakatawan sa mga lalaging na Aklan, Antique, Lapis, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay mayroon na ang 322,000 hektarya ng palayan at nakakapagkampang ng 14% sa produksyon ng buong bansa. Ang average na produksyon ng 4.4 metric tons kada hektarya noong 2023 ay mababa naman sa pambansang average na 4.2 metric tons. Pari-ari itong mapalakas at papahusay sa pamamagitan ng magandang binhi, high yield potential varieties, maayos na irigasyon, tamang nutrisyon at maayos na pangasiwa sa mga napagawin ng kultura sa pagsaka at iba pang mga paraan sa agrikultura. Ako rin sa Milton Jimmy Parago, DZBB, dapat ito. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Choose the water that helps give the right hydration and the right minerals with proper diet and exercise. Choose the drinking water of choice by top Filipino athletes, Heidelin, Egypt, and Philippines. Choose to be great with Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Hi, this is Vanessa Delo, 59-year-old. Kaya sana Peter, malagay ka ang pagkinago. Araw-araw, lumalabas ako. Kaya always naman ko, kainit at season. Napanood ko ang MXC Capsule sa TV Facebookan ko. Naging niya ang MXC Capsule, kaya tinuloy-tuloy ko na pamay at tamang pagkain at season. Sa pagtulong ng MXC. Ako, Vanessa Delo, sa MXC, ito ang kanilig. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit. Diba ang Jessica na yan? Diba ang Biogenesis? Most doctors prescribe Mariting ka Maria po. Sakit ng ulo o lagla? Biogenesis na. Outstanding Digital Radio sa ika-amin na Gawad Las Salyanes, ang Super Radio DZBB. And our most outstanding radio station sa Gawad, Super Radio DZBB. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Bilang pagkilala sa pagtupad ng
kanilang tungkol bilang mamamahayag. Pinanganak sa Loros Novelas Media Excellence Award ng Lyceum of the Philippines Cavite. Ang ilang Anong gusto puntahan dyan? si Susan Enriquez. Oh, ay, Eren. Ang gagawin niyo sa Eren? Eh, malamig kasi. Ito lang lang sa di ba? Wow! Maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. So guys, ginabi na ako sa aking hometown. So, going home. It's been 5 years. Study ako ng Bible on and off. Talagang nakita ko how I really just need to decide to follow God. Yun lang talaga. I just need to decide to follow God. So, na nagkaroon ako ng decision and God really helped me. God really helped me para matawid ko at makalimutan ko itong aking karelasyon. And grabe, alam mo yung first time yung feeling na mag-isa ka. What I mean, di ba nga guys, nabuhay ako ng may relasyon, parang hindi nawala. Para bang hindi ako mabubuhay ng walang boyfriend. At first, naisip ko, God, kaya ko ba? Kaya ko bang mabuhay ng walang relasyon? Kaya ko bang mabuhay ng walang boyfriend? O walang girlfriend? Pero you know, God was really there with me. Talagang along the way, talagang mararamdaman mo na nandiyan siya sa'yo. Talagang sasamahan ka niya. Sasamahan ka niya. Sasamahan ka niya tawarin lahat ng hirap kung ano man meron ko. Ayun nga, kaya kung sinasabi nyo guys na mahirap magbago, totoo naman guys, mahirap magbago, pero you really need just to decide. You really need just to decide to follow God and hindi ka niya pababayaan. Tutulungan ka niya hanggang dulo guys. I just realized how God really changed me so much. You know, I can just be happy alone with myself. You know, I can just, you know, be free on anything, on any. Sabi nga, out of slavery, sabi sa Bible, tinutulungan ka ni God. Ma-out sa slavery, kung anumang slavery meron ka, slavery sa relationship, slavery sa pera, slavery sa kung ano-ano, God would really help you. Alam mo yun, iba talaga si God. Iba talaga siya, talagang mamahalin ka niya, and tutulungan ka niya, i-guide ka niya sa lahat. And I just saw how God really
guide me lahat ng mga pinagdaanan ko nun. Kung alam niyo lang guys, kung paano kami mag-away ng mama ko. As in, alam mo yun, nasa ring word ni God na honor your father and mother, talagang walang-wala siya sa akin. Pero as a disciple and as a Christian, God's word will gonna remind you, honor your father and mother. And I just learned to do that with my mom. At talagang di na kami nag-aaway. And all the time, I've been really serving my mom and really giving my mom the best that I can. Yun. And even sa family ko, talagang becoming a Christian, magiging light of the world ka. Ikaw yung magsisilbing referee sa mga nag-aaway. And magiging peace sa inyong tahanan. So talagang iba talaga ang pagiging Kristiyano, guys. And along the way, marami pa rin kaming pagsubok as a disciple, as a Christian. Pero God is with me. Parang feeling ko napakalakas ko. Parang feeling ko na, alam mo yung sitwasyon na kahit wala kang pera, masaya ka. Alam mo yung sitwasyon na kahit walang pera, alam mo na maitatawid mo lahat. Basta kasama mo lang si God sa buhay mo. At ipapasalamat ako kasi naging Kristiyano ako, naging disciple ako dahil alam ko na ang journey ko bilang tao ay magiging masaya at magiging fulfilled. Yun. So guys, keep on watching. Marami pa pong surprise sa itong aking video. So, salamat! Actually here at the office, it's 12 midnight and it's my spiritual birthday. So guys, ito nakamask ako. So ayan na, tinanggal ko na kasi baka mahuli ako ng guard. Bawal kasi na walang mask. So I'm gonna share to you today yung aking spiritual birthday. So how I will spend my day today. I'm so excited, guys. It's my 31st birthday and parang asasaya ko ng araw na to. Especially last 31 years. Grabe, as in 100% love yung na-feel ko nung ako po ay nabaptize bilang Kristiyano. So, yun ang pinakamaligayang araw ko. So, I just want to share my day today, my anniversary. I hope you like it. I'm just sharing my life. Okay, so guys, kwento ko lang. So, na-reach out po ako nung ako ay 18 years old sa school ko. So, later, mag-share ko yung place sa inyo kung saan po talaga ako na-reach out. And yun nga, I'm just so happy kasi okay, so guys, may pasok kasi ako ng 3 a.m. So, may pasok po ako ng 3 a.m. So, I'll be here at the office ng 3 a.m. to 12. Okay, so I'm gonna go out later, mga 12 na. So, see you guys! Okay, so guys, uwian na! So, may nag-aya po ng Songyang. So, we're gonna have a party, eating party again. Okay guys, we're gonna have lunch together with the BFFs again. So, thankful ako dito sa kaibigan ko na ito. Ready sa pagkain.
gagamit na lang ako ng masasakyan papuntang Mega Mall. So, we're gonna celebrating my birthday here at Tongyang. Yay! So, dito kami kakain, guys. Okay, so guys, ito na. Nagugutom na rin ako. Palang nagugutom na. Nabubusog na ako, nagugutom. Hello, lala. Hindi ko nakita eh. Meron ba? Parang wala akong napansin. Ayun na, nagugutom na kami. Kung naman wala magalabas sa kanila. Malayo sa kanila. Wala magalabas sa kanila. Parang may last na mga may ginawa mo last na. Ang ganda. So guys, sobra na kami. Ako. Sobra na kami nabusog, guys. Grabe na to. Sumasabog yung tanong ko sa busog. So guys, stroll muna kami sa mall. So dito kami sa sunod Tiberia.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish. Yun na nga guys, sabi ko mag-unbox tayo for today's video. Kasi medyo naparami yung aking video sa Shopee or no, sa TikTok. Okay, actually ito siya dun sa video na nakita ko. So ito yung video na nagbudol sa akin guys bago ko do bilhin. Kita nyo na siya agad. Medyo maganda. Kasi yung binili ko yung bed frame na meron na siyang bed sheet. So, yun. Hindi lang siya foam, pero bed sheet na siya. Yung maganda. Ganda. Sarap nito matulog guys. So guys, may pagkabudol ang peg nitong nabili ko kasi sa picture ito. Ito yung picture guys. Pero so guys, budol. 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 Budol, budol. Budol, budol. Ang ating pangatlo. Alam ko ano. Butin. Nilutuan ko guys. So, ang ganda kasi may lalagyan pa siya. Pwede mo siyang dalhin sa mga camping. Pwede ba? Ang ganda. Wala ko may butin. Wala. Kailangan ko pang bumili. Maganda siya guys. Oh. Yan. So ito siya guys. Diba? Cute. Yeah, that's all today.